The court has financial investigators who work specifically on this matter, and of course, the work is as well in cooperation with the different states in which a suspect might have different assets as well. Kung digong ka, kung ikaw si Rodrigo Duterte, o ikaw si Hanilet, o ikaw si Pulong, ikaw si Sara, ikaw si Baste, o kahit sino sa mga apo niya, kakabahan ka sa sinabi ni Dr. Fadi. Malikli lang yung sagot niya, pero very scary. Shoutout kay Nicholas Kaufman. Sobrang bobo ng mga DDMs, guys. Kasi, etong mga DDMs, sa sobrang eager nila magtanggol kay Digonggong, lahat na lang ng pwedeng kausapin, kinakausap. Nakakatawa na lang talaga. That's a sign of desperation. Nandun na sila sa depression mode. People of the Philippines! I'm not the ICC lawyer, Nicholas Kaufman, who is representing President Duterte. Please stop messaging me. I'm absolutely flooded today with followers and commenters from the Philippines who I guess don't believe I'm not Duterte's lawyer. Our names aren't even spelled the same. He's Kaufman with one N. It's insane. Patawa kayo talaga, mga DDS. Kaya nakakatawa to kasi itong mga DDS, they're oblivious to the fact na sila ay ginagamit lang ng mga Duterte. Nagpapagamit na nga kayo, nanggugulo pa kayo ng iba. Ang masakla pa dito, mga kotsero, ginagamit na itong mga Duterte, itong mga supporters nila, para makatakas sa krimen itong si Rodrigo Duterte. Hindi nila naiisip na mayroong krimen na ginawa si Rodrigo Duterte. Hindi na nila naiisip na itong si Rodrigo Duterte ay hindi lamang pumaslang ng napakaraming Pilipino dahil sa kanyang polisiya ng gera laban sa droga. Pero siya rin ay nangurakot ng bilyon kung hindi aabot ng trilyon piso. Nakakalimutan yata kasi nila yun. Dahil gusto magpanggap nitong Rodrigo Duterte na wala siyang pera. Di ba mahilig siya sa ganyan eh? O mahilig siya magpanggap na ordinaryong tao lang daw siya. Nakikipag-picture taking siya doon sa peking bahay niya, yung maliit na bahay. Pero sa totoong buhay, meron siyang gated na bahay na mansyon. Ang drama is, simpleng mamamayan lang naman si Digong. At sa drama nila ng simpleng mamamayan, nag-apply sila ng legal aid. Ano ang ibig sabihin yan? Ang gusto nitong Rodrigo Duterte, saluhin ni ICC yung legal fees. Siya magbabayad ng abogado. Sino ba naman ang willing magbayad ng 40,000 euros per month? Grabe! 2.4 million a month, guys! Gaano katagal? Let's say, sagarin na natin ng 10 years. Halimbawa lang, 24 million agad yun. Wala pa dyan yung iba. Wala pa yung accommodations nila, ng pamilya niya. Wala pa yung airfare ng pamilya niya. Wala pa yung per diem, etc. etc. Wala pa yun doon lahat. Mauubos pera na dito. Ubus ang confidential funds. Hindi natin alam kung itong 40,000 euros would include yung legal fees. I mean, kasama na doon yung appearance fee ni Kaufman or yung acceptance fee niya. I mean, kasi magkaiba yun Iba yung acceptance, iba yung appearance. So, basically, mahal siya. Pero, si ICC spokesperson, in-interview siya. At may nabanggit siya tungkol dyan sa legal aid. Also, pati doon sa proposed na interim release. Okay, panoorin natin itong video. Alright, the former president's team is also seeking legal aid according to the family. Can you tell us what the conditions are for getting a legal aid from the ICC courts? Well, in general terms, of course, all suspects have rights before the court. And if the person does not have the financial resources for that in order to be able to secure a defense team for the period of the proceedings, then the ICC has a legal aid program that can be used in order to cover in part or in total the legal representation of a suspect. And it's actually the same legal aid program that is used as well to cover the costs related to the legal representation of the victims as well, because the victims also have the right to participate to the proceedings and to have a legal representation. And if they don't have the financial resources, then the legal aid of the ICC can be used for that. So, of course, the court
conducts a kind of a financial investigation to check what kind of resources are available to eventually to the suspect, and based on that to decide whether or not to include him or her in the legal aid program. Well, the court has financial investigators who work specifically on this matter, and of course the work is as well in cooperation with the different states in which a suspect might have different assets as well. Apparently, sabi ni ICC, karapatan daw ng mga suspect yun. So kahit sila ay mga diktador at sila ay yumaman dahil sa pagnanakaw ng bansa nila, tulad ni Rodrigo Duterte, karapatan pa rin naman daw nila. Mabait ang ICC, no? Ba't kaya siya ganyan? Masyado siya mabait. Pero sige, yan na natin. Malikli lang yung sagot niya, pero very scary. Kung digong ka, kung ikaw si Rodrigo Duterte, o ikaw si Hanilet, o ikaw si Pulong, ikaw si Sara, ikaw si Baste, o kahit sino sa mga apo niya, kakabahan ka sa sinabi ni Dr. Fadi. Bakit? Kasi, kakibat ng legal aid, iimbestigahan ka. Kung ikaw ba ay kung deserving ka ng legal aid. Patay! Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, makakalkal ang kanilang bank account, makakalkal yung kanilang statements of assets and liabilities and net worth, makakalkal yung kanilang mga properties, makakalkal yung lahat ng kanilang pag-aari, including sa mga anak, including doon sa mga joint account sila, lahat. Pati mga pera na nasa member state. Kakalkalin lahat. Pati yung mga nasa ibang bansa. Basta member ng ICC. So, Swiss accounts are out? Swiss accounts are out? Ganun ba ibig sabihin nun? Oo. Yan na. Yan na, mga kutsero. Finally. Oo. Wala nang excuse itong si Ombudsman Martires para itago ang salin ni Rodrigo Duterte. At pati ni Sara Duterte, to that effect. At pati si Pulong. At pati si Baste. Shoutout sa political dynasty nila na walang kwenta. Diba? So, may financial investigators eh. At ang maganda dito, mga kotsero, kapag, I'm not sure if this will form part of the official documents of the ICC. Pero, kapag ganyan, manalo-matalo, magiging part ng, magiging public document lahat. So, may pagkakataon din, pwede rin natin makita kung ano talaga yung extent ng kanilang ng kanilang mga korupsyon. Yun yung gusto kong part eh. Yun yung gusto kong part eh nung sinabi ni ICC spokes na yeah, we will investigate. Oo, we will. Ganun lang kasi kasimple, no? Ganun nonchalant. Oo. Yeah, we will provide legal aid as it is the right of the suspect and the victims, and we will we have financial investigators who will conduct the investigation if they are qualified for legal aid. Financial investigators, guys. Nanginginig na yung mga yan, guys. Alam niyo, mga kotsero, I think that is their Achilles heel. Yung kanilang assets. Kasi maski si Sara, natakot siya eh. Di ba, nabalitaan nyo? Na-vlog natin isang beses. Maski si Sara Duterte, kinabahan eh. Nung tinanong siya tungkol doon sa kung mag-i-issue ng freeze order ang ICC sa mga assets ng Duterte. What's your reaction? Sabi niya, harassment! Harassment yan! Harassment! Oh, di ba? Damay siya. Hindi niya alam, secondary respondent siya. So, pwede ma-freeze talaga yung assets niya. Alam niyo, mga kotsero, ako naman, regardless kung hindi pumayag ang Pilipinas because of ICC, for sure, dahil sa impeachment complaint, mapipilitang maglabas ng detalye ang AMLAC. Isumpi na lang yan sa impeachment tapos ang boxing. Isa rin po sa mga bagay na mauungkat, kung gaano kasi kalaki yung Duterte wealth. Hanggang ngayon, misteryo pa rin yan. At meron isa sa mga bagay na mauungkat kung sakaling lumabas yung kanyang financial aid, yung kanyang financial standing, ay itong report ng PCIJ na ikinaso kay Digong at saka kay Bongo. Plunder to, guys. Noong 2018, yung mga kumpanya ni Bongo at nung kanyang tatay at kapatid pala, CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply ay yumaman
Sila lang ang nabibigyan ng mga proyekto. PCIG's investigation showed that CLTG Builders was awarded 4.6 billion pesos worth of projects, all from the DPWH, to 1.85 billion worth of infrastructure in Davao, and additional 2.7 billion pesos worth of projects through joint ventures. It's really, it's really a sandcastle. Nadudurog na. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng Duterte administration. Yung kanyang anti-corruption stance is a fake anti-corruption stance. Ginamit niya yung kanyang anti-corruption drive para atakihin ang kanyang mga political opponents. Yung kanyang drug war is also the same. Wala na, unti-unti nang nahuhubaran yung Duterte legacy. And nakikita natin sa Duterte legacy ay parang bangkay na dinamitan mo ng mamahaling gamit. Nilagyan mo ng kwintas ni Kitty, mga bag ni Kitty, pero sa totoong buhay, nangangamoy na bangkay ng kanyang Duterte legacy.